Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Sige, quick live lang tayo. Kasi itong si Sara Duterte, may bago na naman pong pinapakalat. Biruin mo itong tao na to ha. Sa tuwing magkakaroon ng paglaylo sa kanyang popularity, karakter na to ni Sara di ba? Kapag hindi na siya pinag-uusapan, gagawa ng kwento. Marami na silang kwento hindi lang siya. Yung buong mga DDS, marami silang mga kwento. Si PBBM, may bangag, adik si PBBM, kung ano-ano pinagagagawa, etc. etc. Ngayon, hindi bumenta yung mga issue na yan. May mga fake videos pa sila dyan, hindi bumenta. Kasi tuloy-tuloy yung trabaho ng presidente. Tuloy-tuloy yung magandang performance ng presidente. Now, papasok na naman si Sara Duterte. Nagiging formulaic na yan Ang tawag natin dyan, formulaic Paulit-ulit na. Nagiging parte na ng kanilang formula. Kapag sumisikat si PBBM dahil sa magaganda niyang ginagawa, kinakailangan may bago silang issue. Alam mo kung ano yung bagong issue ngayon? Ano na naman tong mga kasinungalingan na pagbubulgar ni Sara Duterte? Alam mo kung ano? Lasenggo naman daw yun sa PBBM. Matatawa ka ngayon. Lasenggero daw ngayon si PBBM. Iba na ang kwento. Mahilig sa anak si PBBM. Parang ganyan ang palabasin nila Alas 10 ng umaga, lasing si PBBM. Yan ang pinapalabas nila. Sino ba naman tao na hindi mo mamamasamain sa tuwing umaga ilasing o kaya kung alas 10 ilasing? Siyempre, ang iisipin ng tao, lasing ko yan kasi umagang umaga lasing na lasing. So ito na naman ang kwento, no? Ito yung narrative nila, lasenggo si PBBM. Basahin natin yung sinasabi ni Sara kasi binabara din siya ni Attorney Claire dito dahil sa totoo lang wala naman itong ginawa nung naging secretary ng Department of Education. Sabi ni Sara, bago ito pag alis ko nagbeso-beso siya sa akin. Si PBBM, tinutukoy ni Sara dito This was 10:30 in the morning. Amoy alak siya! Exclamation mark. Amoy alak daw si Presidente. May kilala ako na malapit sa Presidente. Alam niyo yan. Sobrang disiplinado sa katawan ng Presidente. Sobrang mapili sa kakainin niya dahil isa na lang ang kanyang kidney. Tapos, magiging lasenggero pa si PBBM. Ano yun? Mga bagong kwento na naman. Sobrang health conscious ang presidente. Tapos, amoy alak siya, palalabasin mo na lasenggo. Kasi hindi normal sa tao na tuwing umaga ay laseng. Ang pinapalabas ni Sara Duterte dito, as early as 10:30, laseng si PBBM. Ganyan ang pinapalabas niya. This was 10:30 in the morning. Amoy alak siya. At kung ako pahulain, whiskey yun. Hindi na lang pala beer. Hindi na lang pala champagne. Whiskey yun. Kung ako pahulain, sabi ni Sara, so manghuhula na naman siya. Assumptions na naman. Biruin mo, di ka sigurado kung umiinom talaga ng whiskey, hinulaan mo lang na sa tingin mo, whiskey yung iniinom niya, ibubulgar mo ngayon. Mga pa naman yung mga DDS, maniniwala yung mga DDS, grabe talaga si Marcos, so magalit talaga tayo kay PBBM kasi umiinom ng alak, alas 10:30 ng umaga Mga obobang DDS maniniwala sila. Sara, anong plano mo? Bakit mo ito ginagawa? Gusto mong ibagsak si PBBM? Gusto mong sirain reputasyon ni PBBM? Yung imahe ni PBBM gusto mong sirain? Whiskey daw yun. Pero di ko naman siya nakita uminom ng whiskey. Kita mo na. Ganyan ka problematic itong si Sara. Ulit amoy alak siya. At kung ako pahulain, whiskey yun. Pero di ko naman siya nakita uminom ng whiskey. Biruin mo yung statement na yun very contradicting yung statement na yan. Inaakusahan mo siya, akala mo umiinom siya ng whiskey, pero hindi mo siya nakita na umiinom ng whiskey. Naamoy mo lang, amoy alak kasi nagbeso sa kanya. Alam niya yung amoy whiskey. O baka siya ang lasengga. Diba? Baka ikaw ang lasengga. Amoy na amoy mo, amoy whiskey Pero di ko naman siya nakita uminom ng whiskey. Biruin mo sa ganitong sitwasyon, hindi ka sigurado, sasabihin mo, sisirain mo lang yung reputasyon ng tao. Matinong tao ka ba? Diba? Very problematic si Sara dito. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Lagi naman. Frequency naman ang pag-usapan natin dito. Not a question kung umiinom siya ng whiskey o hindi. Ito naman, affirmative naman siya dito. Very sure siya
tiyak na tiyak siya na nakikita ko siya lagi, that's the term laging umiinom ng champagne. Again, babalik ako doon at nagtitiwala ako sa taong ito na malapit sa presidente. Sobrang pihika ng presidente sa iniinom at kinakain niya. Sobrang health conscious ng presidente. Tingnan mo yung katawan niya. Kung lasinggero ang presidente at his current age, ilang taon na ba siya? 63, 65? Hindi siya ganyang kalakas. Hindi niya kakayanin na mag-ikot sa iba't ibang parte ng Pilipinas para bisitahin at i-inspect yung mga projects ng gobyerno. Kung lasenggo ang presidente. Siyempre kung ikaw ay lasenggo, di ba? Sige, kung sinasabi nila, lagi ko siya nakikita umiinom ng champagne. Ang champagne nakakalaseng din. Masarap nga lang, no? Pero nakakalaseng. Kung lagi siyang umiinom, kung naging habit niya na yung pag-inom ng alak, pagising ng presidente, tatama rin yan. May hangover eh. Pero anong ginagawa ng presidente? Umagang-umaga, nandito sa probinsya. Maya-maya, nasa kabilang probinsya. Paano naging lasenggo ang presidente dun? Kung lasenggo siya, hindi siya gigising ng umaga. Hindi siya magbibisita, hindi siya pupunta sa mga projects ng gobyerno para i-inspect. Diba? Inconsistent talaga itong mga sinasabi ni Sara Duterte sa totoong nangyayari at sa totoong ginagawa ng presidente. Napakasinungaling ka, Coffee. Talagang gagawa lang ng issue para mapag-usapan siya. Kailangan din natin i-correct yan. Kasi may mga ob-ob nga, mga TAN-GA na mga DDS na naniniwala sa mga gawa-gawang kwento ni Sara at ng kanyang mga supporters. Sabi niya, amoy alak siya. At 10:30 ng umaga, doon na confirm ang decision ko na mag-resign. Hindi ka ba naman talaga na kung nasa tamang pag-iisip ka, nag-resign ka dahil naamoy mo siya na amoy alak? Hindi mo sinabi na maraming kontrobersiya diyan sa hawak mong kagawaran sa Department of Education. Marami ng questions sa iyo. Yung issue mo sa confidential funds, nililihis niya Nililihis siya yung issue. Ma'am, huwag tayong kumawala doon sa hindi tamang paggastos ng confidential funds. Sa mga sunod-sunod na hearing sa House of Representatives at ganoon din po sa Senado. Isa yan sa primary factor. Isa yan sa pangunahing dahilan kung bakit ka nag-resign bilang kalihim ng Department of Education. Tapos ngayon, bago na ang kwento. 3 years after, hindi na pala yun ang dahilan. Hindi na mga confidential funds ang dahilan. Ang dahilan na ay dahil namoy alak si PBBM. Talagang nga naman si Sara, oo. Nasa tamang pag-iisip pa ba to? Saltik na talaga. Tama yung hashtag eh. Inday Saltik. Sa ginagawa niya, saltik na talaga siya. Oh. Hindi siya makakaporma ito. Kay Attorney Claire pa lang, hindi siya makaporma eh. Ano pa, pagpatulan siya ng presidente. Hindi na lang siya pinapatulan dyan eh. O balita ng GMA News, Vice President Sara Duterte shrugged off Malacanang's claim that her 2-year stint as Secretary of the Department of Education was a complete failure. Totoo, agree ako dyan sa sinasabi ng Malacanang. Walang nagawa si Sara Duterte sa Department of Education. Meron pala. Waldasin ang confidential funds. Ubusin yung pondo. Ano bang nagawa niya? Meron pala. Yung matatag curriculum na ngayon ay very problematic na mismong mga teachers, mga principal nagre-reklamo dyan sa matatag curriculum. Yan pala, nagawa niya. The rest, wala na siyang nagawa dyan. 2 years siyang nasa DepEd. Wala siyang ginawa. In fact, lumala pa yung sitwasyon ng Pilipinas. Yung sitwasyon ng mga estudyante pagdating po sa academe. Lumala pa. Tapos, doon ka magagalit eh. Noong isang araw, sinasabi niya na napag-iiwanan daw ang Pilipinas. Ang education system ng Pilipinas, nasa pen and paper pa rin. Samantalang yung ibang bansa daw, pinag-aaralan na ang coding at pinag-aaralan na ang robotics. Napabayaan daw ang Pilipinas. Ma'am, nandyan ka oh. Naging secretary ka ng DepEd. Wala kang nagawa. Oh, sapul ka ngayon. Sabi ni Yussi Claire Castro, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay of complete failure. Correct. Paper and pencil daw ang sitwasyon ng edukasyon sa Pilipinas na pag-iiwanan. O tama si Yussi Claire Castro. 2 years ka dyan eh. Ibabash mo yung DepEd.
Ibabash mo yung sitwasyon ng education sa Pilipinas, DepEd humahawak dyan. Naging DepEd secretary ka. Ikaw ang problema. Isa ka sa problema. Complete failure ka. Hindi nyo ba matanggap yan, mga GDS? Complete failure si Sara Duterte dyan. Diba? Bootlooks talaga saltik talaga Sabi ni Sara, President Marcos, tutukoy niya, tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayaw ko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inoferan niya ako. May gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Sabi ni Sara Duterte. Ikaw ba naman, tingin mo sa sarili mo, hindi ka effective, hindi ka efficient, hihingi ka pa ng posisyon, kapal naman ang mukha mo. Diba? Binigyan ka na ng opportunity, napakalaking Department of Education. Pinakamalaking pondo, alinsunod sa ating Constitution, Department of Education, binigay sa iyo yan, pinagkatiwalaan ka, tapos anong ginawa mo? Wala. Binaldas mo lang yung confidential funds, tapos ngayon i-issue ka pa. O ngayon, inalok daw siya ng posisyon ng presidente. Ano ba gusto mo? Balita ko, gusto daw ng Department of National Defense. DND daw yung gusto. Aba, ang tibay din, DND, mas malaki yung pondo at mas maraming confidential funds at mas maraming intelligence funds. DND yung gusto Ang tindi rin Kung totoo man yan, nabalitaan ko lang yan DND daw po yung hinirit ng posisyon. Anong karanasan mo? Abogado? Sige, abogado. Magaling ka bang abogado? Hindi. Wala kang atang marinig na pinanalong kaso. Anong experience niya? Mayor? Sige, tapos gagawin mong DND secretary. Mahiya ka naman kay Gibo Teodoro. Tingnan mo yung performance ni Gibo Teodoro. Tingnan mo yung credentials niya. At kung siya ay DND secretary, good luck. Anong gagawin sa Pilipinas niyan? Baka ibigyan na tayo sa China niyan. Kung siya ang DND secretary. No offense sa kababaihan, pero kung si Sara ilalagay mo dyan, very problematic yan. DND secretary. Wow. Nagpapatawa ka ba? Yan ang nabalitaan ko. Gusto daw DND secretary. Si Presidente matalino. Bakit ko ibibigay sa'yo yan? Kaya mo bang hawakan yan? May magagawa ka ba kapag ibigay ko sa'yo yan? Di hamak na napakalaki ng agwat ni Gibo Teodoro kay Sara Duterte. Di nagkaloko-loko ng Pilipinas kapag ang DND ay ibinigay kay Sara Duterte. Naku po, pero sabi na wala daw siyang gustong posisyon. Hinirit mo nga yung DepEd. Ay naku, puro kasinungalingan. Oy, mga ob-ob, huwag kayo maniniwala kay Sara Duterte Kung ano-anong pinapakalat na naman yan kasi hindi kinakagat yung kanyang mga issue. Kaya ngayon, gumagawa na naman ng mga bagong issue. Lasinggero naman daw ngayon si PBBM. Nakita mo ba si PBBM nakakaray-karay? Diba? Lasing, may hangover sa mga events. Parang wala. Parang contrary sa nakikita natin doon sa mga aligasyon ni Sara Duterte. Na siya mismo, hindi mismo sigurado na nakita niya na umiinom ng whiskey at kung ano-ano pa. Mga gawa-gawang kwento lang ito ni Sara Duterte. O siya, sige. I-comment po ang inyong opinion, reaction. Baka may mga gusto po kayong sabihin. Ilagay dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Please, like and follow. Yung mga nasa YouTube, invite ko na rin po kayo. Please, subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Bye-bye.